Samantala patuloy ang pagtaas ng presyo ng pagkain pero ayon sa Philippine Statistics Authority, nasa 2.9% pa rin ang inflation noong Enero. Ang detalye sa agenda report ni Sujin Kim. Hindi nagbago ang inflation sa Pilipinas noong Enero 2025. Nanatili ito sa 2.9% kapareho ng Disyembre 2024. Ang mabilis na pagtaas ng presyo ng produktong pagkain ang nakapagpalala sa inflation. Pumalo sa 3.8% ang food inflation na may mahigit kalahating porsyentong kontribusyon sa overall inflation. Ang presyo ng kamatis sumirit ng 155.7%. Pati ang presyo ng baboy at manok tumaas ng 8.4%. Umakyat din ang presyo ng isda at iba pang seafood ng 3.3%, partikular ang tilapia, dilis at galunggong. Ang threat natin ngayon, unfortunately, dun sa food inflation, in particular, dun sa meat, fish, and vegetables. Dun talaga tayo may nakita na pagtaas despite the reduction in the price of rice. Mas bumagal naman ang pagtaas ng presyo sa pabahay, kuryente, tubig at gas na nasa 2.2% inflation. This is already lower. Yung ating inflation rate for house rental, this is lower, nasa 2.1%. Before, if you recall, ito ay nasa 4-5%. In fact, malaki yung contribution niya in the past years sa ating inflation rate. But the reason why it's still contributing, it's because the weight in the basket is substantial. Bumagal din ang pagtaas ng presyo sa mga personal care items at services. Bumaba ng 2.3% year-on-year ang presyo ng bigas na naglalaro sa 48 hanggang 64 pesos. Ito ay lowest since June 2020 kung saan nagkaroon tayo ng minus 2.8% inflation para sa bigas. Ang expectation natin based on the computation is that at least hanggang July, we will expect negative inflation for rice. Bumaba rin ng 2.3% ang presyo ng asukal at desserts. Mas bumagal naman ang pagtaas ng presyo ng mais na nasa 3.6% inflation. Tiniyak naman ng Chief Economic Planner na si Arsenio Balisacan na priority ng pamahalaan ang pagpapababa sa presyo ng pagkain sa bansa. Aniya, iba't ibang interventions ang ginagawa ng pamahalaan kabilang ang pagmimitigate sa impact ng La Nina gamit ang construction ng bagong mga water management systems at diversified farming. Para naman sa ASF, tinatrabaho na ang pagsisecure ng 300 million pesos na pondo para sa vaccine testing na sisimulan sa susunod na buwan. Positibo ang Bangko Sentral sa posibleng disinflation dahil sa mas murang bigas at negative base effects. Pero nananatiling bantay sarado sa pagtaas ng pamasahe at kuryente na posibleng magpabawi sa pabagal na inflation. Pasok pa rin sa government target na 2-4% ang inflation, pero nananatiling mataas ang presyo ng pagkain, lalo na sa baboy, manok at gulay. Sa kabila ng mga hakbang para kontrolin ang presyo, hindi pa rin gumagaan ang gastusin para sa mga regular na mamimili. Para sa agenda, Sujin Kim, Billionaire News Channel.